Good day, brothers and sisters. Ito lang po ang tanging paraan upang makapag-aral tayo. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na nagmamahal sa aming lahat, sa ngalan po ng Panginoong Hesus, humihingi po kami ng habag at pagpapatawad mo po sa aming lahat upang kami maging karapat-dapat sa iyong presensya sa aming pag-aaral ng salita mong nagbibigay sa amin ng karunungan at kaalaman na nagbubuhat sa iyo. Patnubayan nawa kami ng iyong banal na Espiritu upang ito'y maunawaan namin. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So ito po yung ating paksa. Lockdown, Enhanced Community Quarantine. Kaganapan ngayon, itong 2020, ito pong coronavirus na nagkaroon po ng lockdown ang buong sanlibutan. Ibig po sabihin na nangangahulugan po na lahat ng mamamayan ay inutusang manatili sa loob ng bahay dahil sa mapanganib na kalagayan ng mga bansa at upang maging ligtas. Noong unang panahon po sa Lumang Tipan, nagkaroon na rin po ng lockdown sa noong 8th century before Christ. Doon po sa aklat ni Isaiah chapter 26 verse 20, 21a. Ito po yung nakasaad. Isaiah chapter 26, 20, 21. Sa verse 20, pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. Sa verse 21, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Ano ang dahilan kung bakit parurusahan ang daigdig sa panahon ng pananakop ng mga bansa ng hari ng Assyria? Ang sagot po, dahil sa paglapastangan kay Yahweh, ang dakilang Diyos. Sa aklat po ni Isaiah chapter 36, verse 18 to 19. Sa verse 18, huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na makapagliligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria. Sa verse 19, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad, nailigtas ba ng mga iyon ang mga taga-roon? At ang mga Diyos ng Sepharvaim, nailigtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Sa verse 20, kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Ano ang parusang iginawad ng Diyos sa sugo ng hari ng Assyria? Ang sagot po sa Isaiah chapter 37, 6, 8 to 7. Sa verse 6, sabihin ninyo sa inyong hari na ganito ang pinasasabi ni Yahweh, huwag kayong matakot sa mga paglapastangan sa akin ng sugo ng hari ng Assyria. Sa verse 7, ito ang tandaan ninyo, padadalhan ko siya ng isang espiritu na lilito sa kanya, at hindi siya patatahimikin ng isang balita. Dahil dito, uuwi siya agad at sa pamamagitan ng espaday mamamatay siya sa kanyang sariling bayan. So ang naging kamatayan po ng sugo ng Assyria ay ang pagkamatay sa espada. Ano ang parusang iginawad ng Diyos sa hari ng Assyria? Sa Isaiah chapter 37, verse 37 to 38. Sa verse 37, umuwi na si Senegarib at doon na tumira sa Ninibe. Sa verse 38,
Minsan, samantalang sumasamba siya sa templo ng Diyos-Diyosan niyang si Nisroch, pinatay siya ng dalawa niyang anak na sina Adramelech at Sarecer sa pamamagitan ng espada. Pagkatapos, tumakas sila at nagtago sa bundok ng Ararat. Humalili kay Sinagerib ang anak niyang si Hadon. So ang kamatayan ng hari ng Assyria ay pinatay siya ng dalawa niyang anak. Ano ang parusang iginawad ng Diyos sa kawal ng Assyria? Sa Isaiah chapter 37 verse 36. Nang gabing iyon, pinatay ng anghel ni Yahweh ang may 185,000 na kawal na taga-Assyria sa loob mismo ng kanilang kampo. Kinaumagahan, naghambalang sa kampo nila ang mga bangkay. Ano kaya ang dahilan kung bakit kailangan mag-lockdown ang Juda sa kanilang mga bahay noong panahon ng pananakop ng Assyria? Sa Isaiah chapter 10 verse 16, kaya nga padadalhan ni Yahweh ang makapangyarihang Panginoon ng mapangminsalang sakit ang magigiting niyang mandirigma, at sa ilalim ng kanilang mga kasuotan mag-aapoy sa init ang kanilang katawan, parang sigang maglalagablab ng walang katapusan. So ito po yung sakit din ngayon, itong coronavirus na mapaminsalang sakit. Sa panahon din ni Moses sa Ehipto ay nagkaroon din po ng isang gabing lockdown. Ito po ay mababasa po natin sa Exodo chapter 12 verse 22 to 23. Sa verse 22, kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo. Basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay wag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa verse 23, sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid na dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. End time lockdown. Makikita po ito natin sa Lucas chapter 13 verse 23 to 28. Sa verse 24, sinasabi po ng ating Panginoon, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Yung mga nangyayari po ngayon at yung mangyayari na darating. Sa Juan chapter 10 verse 9, sinasabi ng ating Panginoon, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ito po yung illustration ng papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Pagmasdan po niyo ng maigi. Pagpapaliwanag po sa Juan 10:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa Roma chapter 10 verse 9 at verse 13, kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sa verse 13,
Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon. Sa Ephesians chapter 4, verse 21 to 23. Sa verse 21, napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Sa verse 22, iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Sa verse 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Sa verse 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ano ba yung dati nating pagkatao? Sa Colossus chapter 3 verse 5 at 9. Ang dati at bagong buhay. Sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo. Ibig sabihin ay kontrolin yung ating mga pagnanasa, pigilan. Ano ang mga ito? Ang pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa verse 6, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Sa verse 7, kayo man ay namuhay din ayon sa mga pagnanasang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Sa verse 8, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Sa verse 9, huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ito po yung ibig sabihin doon sa Juan chapter 10 verse 9b. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Ephesians chapter 5 verse 25 hanggang 27. Sa verse 25, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Sa verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Sa 27, ginawa niya ito upang ang iglesia, tayo ang iglesia, ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Ano ang mensahe ng Panginoong Hesus sa mga inabutan na ng lockdown o kaya hindi nakasama sa rapture? Para sa mga nakikinig at hindi nagsasagawa, ito po ang mensahe. Sa Lucas chapter 13, verse 25 to 27. Verse 25, kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. Sa verse 26, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom, nakasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sa verse 27, sasagot naman siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Sa verse 28, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may pinagtatabuyan.
Para sa mga manggagawa sa ubasan ng Diyos, ngunit hindi namumuhay ayon sa mga aral ng Panginoong Hesus. Ito po ang mensahe. Sa Mateo chapter 7, verse 21 hanggang 23. Sa verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Sa verse 23, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Mga mensahe sa mga iglesia sa Pahayag chapter 2 at chapter 3. Babala sa iglesia ng Episo, Pahayag chapter 2, verse 4 and 5. Sa verse 4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Iniwanan mo na ang pag-ibig mo noong una, yung first love. Sa 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Tagubilin sa iglesia ng Esmerna, Pahayag chapter 2, verse 10. Huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng Diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Babala sa iglesia ng Pergamo, Pahayag chapter 2, verse 14 and 16. Verse 14, subalit may ilang bagay na ayaw ko sa iyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa katuruan ni Balaam na nagturo kay Balak upang mahikayat ang mga Israelita na magkasala. Kaya't kumain sila ng mga pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan at nakiapid. Sa verse 16, kaya magsisi na kayo talikuran ang inyong mga kasalanan. Kung hindi, pupunta ako diyan sa lalong madaling panahon at pupuksain ko ang mga taong iyon sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa aking bibig. Babala sa iglesia ng Tiatira, Pahayag chapter 2, verse 20 to 23. Sa verse 20, ngunit ito ang ayaw ko sa iyo, pinayagan mo si Jezebel, ang babaeng nagpapanggap na propeta, na turuan at linlangin ang aking mga lingkod, upang makiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Sa verse 21, binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid, ngunit ayaw niya. Sa verse 22, kaya nga bibigyan ko siya ng malubhang sakit, pati ang mga kasama niya sa pangangalo niya. Daranas sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisisihan at talikuran ang kahalayang ginagawa nila sa piling ng babaeng iyan. Sa verse 23, papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagantihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa. Babala sa iglesia ng Sardes, Pahayag chapter 3, verse 1 and verse 3. Sa verse 1, alam ko ang ginagawa mo, ang alam ng marami, ikaw ay buhay, ngunit ang totoo, ikaw ay patay. Sa verse 2, kaya't gumising ka, palakasin mo ang nalalabi pa sa iyo upang hindi ito tuluyang mamatay.
sapagkat nakita kong hindi ganap sa paningin ng aking Diyos ang mga nagawa mo. Sa verse 3, kaya nga, alalahanin mo ang mga bagay na iyong tinanggap at narinig. Isagawa mo ang mga iyon. Pagsisihan mo talikuran ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan na gaya ng isang magnanakaw at hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Tagubilin sa Iglesia ng Philadelphia. Pahayag, chapter 3, verse 9 to 11. Sa verse 9, tingnan mo, palalapitin ko sa iyo at paluluhurin ang mga kampo ni Satanas na nagpapanggap na mga Hudyo. Ngunit hindi naman, at sa halip ay nagsisinungaling. Malalaman nilang minamahal kita. Sa verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiis, iingatan naman kita sa panahon ng pagsubok na darating sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sa 11, darating ako sa lalong madaling panahon, kaya't ingatan mo kung ano ang nasa iyo upang hindi maagaw ninuman ang iyong gantimpala. Payo sa Iglesia ng Laodicea. Pahayag, chapter 3, verse 16 to 20. Sa verse 16, ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Sa verse 17, sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Sa verse 18, kaya nga ipinapayo kong bumili ka sa akin ng purong ginto upang ikaw ay maging tunay na mayaman. Bumili ka rin sa akin ng puting damit upang iyong isuot at matakpan ang nakakahiya mong kahubaran. Bumili ka rin sa akin ng gamot na ipapahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Sa 19, sinasawait ko't pinapalo ang lahat ng aking minamahal. Kaya't maging masigasig ka. Pagsisihan mo talikuran ang iyong mga kasalanan. Sa verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang mensahe sa 7 iglesia ay sinabi, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Tayo'y manalangin. Diyos Ama, salamat po sa mga babala, mga tagubilin, mga payo at pag-asa. Tulungan mo pong kami makinig at sumunod sa iyo upang kami maligtas. Hinihingi na rin po namin na matapos na po ang virus na nananalanta sa buong bansa. Pagalingin mo ang mga may sakit. Ingatan mo po kami. Dagdagan mo po ang pananampalataya namin sa iyo at sa iyong anak na si Jesucristo na aming Panginoon. At ang kapayapaan ni Kristo ang maghari sa buong daigdig. Pagpalain mo po ang lahat ng bansa. Hinihiling po namin ito na may pasasalamat sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.